Good morning po sa gabos ng mga nagdadangog sa tuya. Ngunyan na pagkaaga, arani na mag-udto. Today is the 26th Sunday in Ordinary Time. As in, digdi sa Pilipinas, ang Domingong ini inaapod National Seafarers Day. Pinapamibita po ang satuyang mga tugang na nagtatrabaho sa dagat, mga seaman and sea woman. Ang satuyang mga tugang na yaraon sa mga barko, mga naglilingkod sa manlain-lain ng mga kumpanya sa mga ibang nasyon, daradara pirmi ang sa indang katolikong pagtubod. Minsan yaon ang kadipisilan na magpangadji sa dagat, kaya di man sinda nakakapagsimba pati. Pinagpapamibi tapo sinda sa aldaw na ini in a special way. Lalo na po itong mga nagkagaradan mantang yaon sa dagat. Nalugod ang sa indang pagtubod, danay na makapagtao sa indanin paglaom. The hope of eternal life, the hope of eternal salvation. As in, daimalingawan na isabuhay man giraray ang sa indang pagkakatoliko mantang yaon sa dagat. In fact, some of them are able to attend live stream masses dahil igwa naman po tin access sa internet mantang yaon sinda sa dagat, and some of them can join masses via live stream. Today also is National Migrants Sunday. Pagpapaghurup-hurupan ta po ang plight kan kadakol-dakol na mga Pilipino na mamigrate sa ibang nasyon. Igwaman kitang local migration, itong paghiro, yaon lang digdi sa laog kan sa tuyang nasyon. They encounter a lot of difficulties, and yet their Catholic identity, their Catholic faith is for them a source of strength, a source of hope. Kaya igpapangadji ta ngunya na aldaw, duwang grupo ang mga seafarer, pati ang mga migrante. Ang satuya pong obispo, si Bishop Bong Bailon, na ngapudan sa satuya, urog na pakatapos kaining nakaaging bagyo, na an ikaduwa ta pong collection ngunyan na Domingo, itatao ta po sa mga nasalanta kan bagyo, especially sa Diocese of Masbate. More on that later. Sa ngunyan, i-greet ta po na ang satuyang kapadian na nagsiselebrate kan sa indang birthdays. We have two for this week. Ngunya na aldaw, September 28, the feast of Saint Lorenzo Ruiz de Manila, the first Filipino saint. Sabi ni San Lorenzo, 1,000 man ang aking buhay, lahat ito ay iaalay sa Diyos. Even if I had many thousands of lives, I will offer each one of them to God. That's a very beautiful prayer, very beautiful saying bago nagadan ang satuyang enot na Pilipinong santo. And today, on this day, nagsiselebrate po kan birthday niya, i-greet na po Reverend Father Antonio Pedro Balyares, si Father Tony Pet. Happy birthday, Padre! He is the parish priest now of St. Dominic of Guzman Parish, dyan po sa Santo Domingo, Albay. And on October 2, dahil patapos na po ang Setyembre, ngunya na simana, palaog kita sa bagong bulan. On October 2 is also the birthday of Reverend Father Marlon A. Bron. Si Father Marlon po, yaon ngunyan sa Diocese of Imus. Nagsiserve siya duman bilang sarong guest priest. Happy birthday man po sa imo, Father Marlon. And sa indo po, mga katiwala, kung igo ang nagsiselebrate kan sa indang birthday. Happy birthday po, and may God bless you with many more years pleasing to God. Kung igwaman pong nagsiselebrate kan sa indang mga anniversary, ngunya na aldaw, happy anniversary man po sa indo. As in, i-greet na po ang mga nagsasarabay sa satuya, digdi sa satong live stream. We are currently being heard on radio sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. Siring man po sa satuyang Spirit FM 94.7, Spirit FM Legazpi. And also we are broadcasting this live hali po sa Diocesan Shrine and Filipino-Chinese Personal Parish of St. Jude Thaddeus, digdi po sa Lapu-Lapu, Legazpi City. And nadadangog po kita ngunyan, pati po nahihiling digdi sa live stream kan Radyo Veritas Legazpi, as in Diocese of Legazpi Facebook pages.
And also on our YouTube channel, Veritas Legazpi. I-greet ta po ang mga kasarabay ta digdi sa live stream. Yaon si Miss Hannah Amor. Good morning man po sa imo. And si Tita Mary Agnes Rodriguez, si Tita Jing, good morning and happy Sunday man po sa indo. Thank you so much for listening. Asin, siring kan nabanggit ta kasubago, si Bishop Joel Bailon po, nangapudan sa Satuya na magkaigo po nin second collection ngunyan na aldaw dahil fourth Sunday po iyumanan sa tuyang pagkolekta para sa tadak o an tanganing anduka at amanon. Ini pong tada iyo po an flagship anti-poverty program kan sa tuyang diocese. Kaya nga ni pigihinguwata po na an sa tuya pong pagtada nagigibo sa gabos ng mga parokya. And we have also shared the tada canisters in some establishments, some offices, tangani na pwede kitang maghulog every time na nahihiling taan tada canisters. But at the same time, sa mga parokya, iga po kita nin mga tada canisters, ang iba nagdadarakan sa indang mga container. Digdi sa St. Jude, Legazpi, iga po kami nin sa diriming customized na mga canister na pigtatao asin pigbabalik kan sa muyang parishioners. Salamat po sa mga nagdara and later sa satuyang afternoon masses. Please don't forget, the day is fourth Sunday and we will be sending aid sa satuya pong brothers and sisters in Masbate. Asin, bako lang po iyan, kundi igwaman po kita nin mas mahiwas na relief operations sa tabang ngani po kan satuyang Social Action Center, SAC o SAC Legazpi, Caritas Legazpi, dahil nga ni na taan Diocese of Masbate makuri ang inagihan kan nakaagi pong tropical typhoon Opong. So igo pong mga harong na nagkagaraba, mga simbahan, kumbento na na-damage, mga pamilya na nadidipisilan makabangon. Kaya dakul po sa inda ang nangangaipo kan sa tuyang tabang. Tamang-tama, iyo po ang ebanghelyo ngunya na Domingo. The gospel for this Sunday is more about love in action. Pagkamuot na tataong maghiro, pagkamuot na naghihidali sa pag-unat kan takyag. Tangani na makatabang sa mga nangangaipo. So, ang patanid po sa ebanghelyo ngunya na Domingo is against indifference. And you know, indifference is a sin against charity. Kasalan po ini laban sa pagkamuot. Asin ang hinihinguwata po, iyon na mahilingan sa tuyang pagkamuot, lalo na po sa tuyang mga tugang na Masbateño na tinamaan na maray kaining nakaaging Opong. Nagpapasalamat kita siyempre dahil digdi sa tuyang probinsya, day kita naagihan, nagbaba po ang ruta kan bagyo. So ang kinakaipuhan po ngunyan kan sa tuyang mga tugang is food, clean water, medicine, asin man tabang sa pag tugdok giraray kan sa indang mga harong. So the Diocese of Legazpi through the Social Action Center has launched a call for donations. Tanganing suportahan po ang satong mga tugang na Masbateño. Mas urgent pong kinakaipuhan ang cash donations dahil mas nakakasimbag din hidali ang Diocese of Masbate, especially for needs on the ground. Pero inaako man po ang in-kind donation. So, ano po ang satuyang donation channels? You may send your donations, cash donations, first through GCash. Sa paagi po kan GCash account kan SAC Director na si Father Eric Martiliano. Iyo po iniyan sa iyang number 0995-749-6571. Uliton ta po, 0995-749-6571. Ipadarata po sa GCash o pwede man through BPI. An account name po is Social Action Center SPM. As in, an account number is 0851-006737. Again, the BPI account name is Social Action Center SPM. And account number is 0851-006737. O pwede man po na direktang makipag-coordinate darahonan sa indong mga donations dyan po sa Social Action Center, dyan po sa
Cathedral Compound. So paglaog po nindo sa gate kan Cathedral, kiling po tulos kamo sa left. On the left, you will find there the building of Social Action Center. Ranihon ta po, asin itaoan sa tuyang mga donasyon. If mag-donate po kamo sa paagi kan GCash or BPI, pakipadarahan po nin screenshot kan sa indong transaction reference duman po sa Facebook page ang ngaran SAC Legazpi, that's SAC Legazpi. Asin pakisend po duman sa messenger ninda ang sa indo pong transaction receipt o pwede man pong i-email sa sac.dioceseoflegazpi, no spaces, @gmail.com. Again, that's sac.dioceseoflegazpi, no spaces, @gmail.com. Iyo po inian panahon tangani na magtarabangan kita, magpahiling kan kusog kan Kristiyanong pagkamuot. So minsan kadikit, basta hali sa pusong dakulaon na po an maaabot ka iyan. Ang mahalaga, iyo na makapag-share po kita tanganing sa pagtarabangan ta an sa tuyang mga tugang sa masbate, makabangon giraray, makabangon tulos-tulos. So anhagad ta po iyo na magkaburonyog kita sa pagpamibi, pagkasararo, tanganing ining sa tuyang sararong paghiro, maging dakulang tabang man sa satuyang mga katiwala dyan sa masbate. Mga tugang, dahil nga ni kaining nakaaging bagyo, igo po kita nin mga activity na na-postpone digdi po sa satuyang diocese. So yaon po dyan enot ang satuya pong finance manual training. Igo po kitang panibagong Diocesan Finance Manual. So kung marurumduman ta po, nagkaigwa kita kan DPA3 na launching kang Diocesan Pastoral Manual. And ngunyan, igwa kitang second volume. Inaapod ta po ining Diocesan Finance Manual. And ang satuya pong mga parish cashiers, parish bookkeepers, nagkaigwa na po ni Sindanin series of trainings in the last few months. As in, puta na, kan nakaaging Webes, igwamanin training para sa satuyang mga padi. Tanganing sarabay kita na nakakasakay, nakakasanong sa parehong esferso sa financial stewardship kan satuyang diocese. Dahil yaon pangani kita sa stewardship year, kan satuyang 5-year preparation towards our Diamond Jubilee, as in parte po iyan kaidto. So, na-postpone po ang satuyang finance manual training para sa mga padi, and it has been postponed to a new dates rather. So, babangaon po sa 2 batches, tanganing ma-ensure ang availability kan gabus na padi. Batch 1 is on October 7, that's a Tuesday. An oras 9:00 nin aga sa 4th floor po kan Chancery Building. Siring man, ang second batch po is the following day. That's October 8, also at 9 in the morning. Sagod lang po ining lunch. Duman man giraray sa 4th floor kan Chancery. So, nire-remind me po ang samuyang mga tugang na padi asing diakono to please indicate kung saan na batch ka mo masabay. Yaon po duman sa satuyang clergy group chat. Paki-indicate po duman sa satuyang poll kung saan na batch po ka mo masabay. Tanganing ma-account mi po sa Office of the Economist. And also, supposedly, kan nakaagi pong Biyernes, igwa kita nin tiripon kan mga lay co-chair, kan mga parish commission on clergy and consecrated persons. Kaya lang, dahil ngani kan bagyo, na-postpone man po ini, and day pa po kita nin panibagong